Sabi ng marami, edukasyon ang tanging yaman na maibibigay sa atin ng ating mga magulang na hindi mananakaw ni numan. Pero alam nyo ba na pwede din palang iregalo ng mga anak ang edukasyon sa kanilang mga magulang? Sa Coronadal City, South Cotabato, matagumpay na nakapagtapos ng junior high school ang 67 years old na si Nanay Dominga Malinog. Kasama niyang nagmarcha sa graduation ang anak niya na si Wilfredo Malinog na kanya ring guro. Nagsimula po ito, sir, nung namatay ang father ko. Tapos dalawa lang kami ni mother sa bahay. Tapos tuwing magpipit ako ng aking mga modules, kumukuha siya ng kopya, binabasa niya, tapos sinatry niya sagot ang mga katanungan. So doon, tinanong ko siya kung gusto niyang i-enroll ko siya sa ALS. Kwento ni Sir Fred, mahirap lang ang buhay noon ng kanilang pamilya. So tiis-tiis talaga, sir. Tama yung sinabi mo, sir, na pinauna yung eldest ko, ang eldest namin. Tapos pag nakapagpitan ng college, ako naman ang next. Nag-stop ako doon almost 2 years after ng high school bago ako nag-proceed ng college. So tiis-tiis talaga, sir. Tiis sa allowance. Kaya nang makapagtapos ng pag-aaral si Sir Fred, sinikap niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Kaya nang maisipan ng kanyang ina na bumalik sa pag-aaral, labis niya itong sinuportahan. Ina-motivate ko talaga siya na dapat tapusin para maka-experience siya kung paano yung feeling na nag-graduate sa junior high school. Masaya sa sir kasi yung mga paghihirap niya noon, so na ngayon nabigyan na siya ng happiness na unti-unti na makukuha ang kanyang mga pangarap kasi noong unang panahon, sa sobrang hirap ng buhay na nakakapag-aral ng high school. Naniniwala si Sir Fred na may plano ang Panginoon kaya siya naging isang guro. Sobrang saya ko that time na si mother magtatapos na ng junior high school. Masaya sa pakiramdam, sir, na ako yung anak na ako natawag ng pangalan sa pagkuha ng diploma. Sabay kami nagmarcha ng mother. Kailan itong nakapag-aral si nanay ko, sir, nakagraduate ng junior high school. Ito siguro ang pinaka-purpose kung bakit na kahit hindi ko gusto sa ALS, nilipat ako sa ALS. Tunay na hindi hadlang ang kahirapan o maging edad para hindi natin makamtan ang ating mga pangarap. Dahil kagaya ni Nanay Dominga, naniwala siya na kakayanin niya ang anumang hirap na kanyang pagdadaanan dahil alam niyang hindi siya iiwan ng Diyos at ng kanyang pamilya. At salamat sa lahat ng mga sakripisyo nila ng aking ama na ginawa nila ang lahat na kahit mahirap ang buhay, pinagtapos nila kami ng aking kapatid sa pag-aaral at nakapaghanap na rin kami ng trabaho. So may trabaho na kami ngayon. So it's time naman siguro na bigyan naman namin siya ng atensyon, ng happiness para ang lahat ng sakripisyo na ginawa niya noon, mabigyan na namin ng ng magandang buhay si Mal. Isaiah Mirafuentes, Newslight.